Now, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung fractals theory. Napag-usapan na natin to before sa introduction, but mostly on definition side, right? But in this video, we will talk about the fractals theory in the price charts. And we will also give some examples. Now, sabi rito, markets are fractal. Meaning, fractal is that similar patterns repeat across all time frames. Kumbaga, kung ano yung nangyayari sa lower time frame, yun din yung nangyayari sa higher time frame. At kung ano yung nangyayari sa higher time frame, yun din yung nangyayari sa lower time frame. The difference is that nagkakaroon lang sila ng pagkakaiba sa structures, but overall, ang nangyayari is that similar sila kapag titingnan mo ng overall or isahan lang. Now, a structure seen on a lower time frame is smaller version of a higher time frame structure. And the trends, ranges, and reversals exist simultaneously at different scales. And the market looks different at each time frame but behaves the same. Diba? Pwede kasing ganito yung mangyayari. Yan. Yung higher time frame natin would be the single line, no? Meron tayo ritong impulse movement upside and then correction, and then we have another impulse movement downside and then a correction. So ngayon, ang nangyayari is that ito yung lower time frame natin, yung dash line. So pwedeng dito nagkaroon na siya ng series of higher highs and higher lows, pero sa higher time frame natin, itong single line, isang diretso lang siya, no? Pero pagbagsak naman niya, makikita nyo, maraming lower highs and lower lows pagdating sa lower time frame. Pero pag silip mo sa higher time frame, isang line lang siya. Right? So that's how fractals work. Or that's what fractal is. Now let's look at this example. So kung makikita nyo, we have this daily time frame, right? Sa daily time frame, ito yung lowest price. Diba? Ito yung opening price, ito yung closing price, and then ito yung highest price. Ayan yung higher time frame natin, which is yung daily. Now, let's compare it with the hourly. No? So, zoom in natin, makikita nyo, yung highest niya, ito. Yan. Diba? Dito siya yung highest niya. And then yung open niya, actually dito yon, medyo nagkaroon lang ng tawag dito, ng error sa pag-plot kasi nga zoom in natin, no? But, yeah, dito yon. And then ito yung open niya, no? And then sa lowest niya, andito. Right? Which is ito, lowest niya. And then yung close niya is andito. Right? So kung makikita nyo, ito yung lower time frame natin, which is yung hourly. Yan. Ito yung lower time frame, and then ito yung higher time frame. So sa daily, di ba, merong 24 1-hour candlesticks. Di ba? And then sa 24 1-hour candlesticks, merong isang daily candlestick, which is ito yon. So ngayon, ang nangyari, nag-open yung market dito, umakyat yung price, then bumagsak siya, umakyat, bumagsak, then umakyat ulit. Diba? So kung titingnan nyo sa lower time frame, ang daming nangyari. No? Umakyat baba siya. Pero pag titingnan nyo rito sa higher time frame, ito lang yung itsura niya, no? Meron lang siyang candle body, and then candle wicks. Diba? Pero yung itsura niya sa lower time frame is nagkaroon ng iba't ibang movement, no? Now, let's look at another example. Dito naman, ang pinag-compare natin is yung daily tsaka yung 5-minute time frame. No? So, ganun pa rin.
ito yung open niya. Yan, nagkaroon lang ng error. And then yung highest niya, closing, and then yung lowest. So kung titingnan natin siya sa 5-minute time frame, dito siya nag-open. Ito yung highest niya. Pag open niya, umakyat siya dito. Ilang. So ayan, makikita nyo, pag open niya rito, umakyat siya, and then nag-consolidate siya, saka siya bumagsak, no? Kung titignan nyo yung price structure, ang daming nangyari. 'Di ba? Meron tayo ritong series of lower highs and lower lows. And then, nagkaroon din tayo ng higher highs, equal highs, 'di ba? So, ang dami nangyari. So, sa isang araw, ganito yung nangyari sa 5-minute time frame, no? Meron siyang downtrend and meron din siyang uptrend. Pero kung titignan nyo sa daily, ito lang siya, no? Isang candlestick lang siya. So, that's what fractals is, no? Yan. Ito pa yung naka-zoom in natin. Nag-open siya, and then, ito yung highest niya, ito yung open niya. Yan. And then, market siya, highest. And then, nag-consolidate. Nagkaroon tayo ng massive movement downside, umakyat, bumaba, bumaba, and then umakyat. Yan. Diba? So, kung makikita nyo, ang laki ng pagkakaiba niya sa daily time frame. Diba? Kasi nga, itong 5-minute time frame, equivalent to sa isang daily time frame. Yan, simula rito hanggang dito. So, that's what fractals is.